Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong sila Attorney Israelito Torion at saka itong si JB Hinlo, itong si JB Hinlo hindi kasi ito sikat, pero tumakbong senador yan noong 2025 elections. Ngayon, pumunta sila sa opisina ng Senado, lumapit sila sa mga senador, pumunta sila kay Senate President Soto, pumunta sila kung kani-kanino, kay Ruben Padilla, kay Bongo. Pina-follow up nila, sabi nila, humihiling sila sa Senado na imbestigahan daw yung dayaan sa eleksyon noong 2025. Kasi dinaya daw sila yung ayon dito kila Torion at saka kila JB Hinlo, pumunta sila doon bilang mga leaders ng PDP Laban. PDP Laban, yan yung partido ni Duterte. Ang sinasabi nila noong 2025 elections daw ay nagkaroon ng malawakang dayaan. Yan ang kiniklaim nitong nila Torion at saka nila Hinlo. So pumunta sila sa Senado para hilingin na magkaroon ng investigasyon ang Senado tungkol sa nangyaring malawakan dayaan daw noong 2025 elections. Ang dayaan, yung sa automated system, may dayaan, na kung hindi daw ito maaayos, ay baka mangyari na naman sa 2028 elections. Ay siyempre tatakbo si Sarang presidente sa 2028. Tapos tatakbo sila. Si Torion yata tatakbong senador. Itong Hinlo, si JB Hinlo tatakbo rin uling senador. Ngayon, ang sinasabi nila, imbestigahan ng Senado kasi nagkaroon daw ng malawakang dayaan ng 2025 elections. Pag sila sa PDP Laban, naniniwala daw sila, biktima sila ng dayaan na yon. Yan po ng kaukulang investigasyon yung irregularities po noong 2025 national and local elections. Kaya para po mapagtuunan ito ng pansin ng ating Senado at maimbestigahan kung ano po yung mga nagagawang kamilagruhan noong nakaraang eleksyon. Attorney JB Hinlo ang magpatuloy po. Well, hindi lang po yung problema sa korupsyon ang dapat bigyan ng pansin ng Senado at ng buong bansa natin. Bagkus kailangan rin natin pagtuunan ng pansin ang eleksyon kasi marami pong akusasyon na ito hindi naging malinis. Sa isang demokrasya, dapat ang susunod na eleksyon, lalo na ito'y presidential election sa 2028, ay dapat maging malinis at katanggap-tanggap sa mga Pilipino. So sa itong hangarin, ang PDP Laban ay humihingi na imbestigahan ang 2025 May election. Kung maaari dala sa proseso, buksan ang mga balota, i-compare ang soft copies, ang hard copies, saka yung transmitted copies ng resulta ng boto ng taong bayan para malaman once and for all kung ang vote counting machine ay accurate sa pagbasa ng mga boto ng tao at the precinct level. Pero sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, may dayaan nga ba? Dinaya nga ba sila? Kasi yun ang kiniklaim ng PDP Laban. Parang ang hirap naman paniwalaan. Unang-una, ang nagtap na chair sa elections ng 2025, si Bongo. PDP Laban yun. Si Bato de la Rosa, nagpangatlo. PDP Laban din yun. Si Marcoleta, nanalo din. Nakapasok. Tapos yung iba pa nilang mga kandidato, tulad ni Philip Salvador, tulad nila Jimmy Bundok, muntik nang manalo. Nakapasok nga sa parang pang 15, 16, 17, ganyan eh. So, ibig sabihin, the fact na nag-number 1 si Bongo, nag-number 3 si Bato, nanalo si Marcoleta, at muntik nang pumasok sila Philip Salvador, Jimmy Bundok, ibig sabihin nun, ay hindi sila dinaya. Kasi kung dinaya sila, di dapat wala man lang nanalo o kaya kung nanalo man si Bongo, dapat siguro pang 12, pang 11. O si Bato dapat hindi nakalusot. Si Marcoleta lalo na, dapat nasa 20. O ganun yung pwedeng sabihin mo na para naman yatang nun. Ang layo naman ng namin, iisa lang yung lumusot. Si Bongo, pang pang 12. Yung ganun. Pero yung resulta ng elections ng 2025, halos nga ang nadihado nga doon ng administrasyon, di ba?
Kasi ang inaasahan ng administrasyon, maraming mananalo sa kanila. Oo, pero natalo si Bong Revilla, oh, natalo si Aby Binay. So, maraming natalo sa administrasyon. Maraming natalo sa administrasyon, sa kandidato ng administrasyon, sa senador. Nanalo, nanalo si Bongo, si Bato, Marcoleta na galing sa PDP Laban. At matataas ang nakuha na pwesto. Top notcher si Bongo. Pangatlo si Bato. Oh, pang-ilan ba si Marcoleta? Pang-5, pang-7. Tapos muntik nang lumusot sila Philip Salvador kung ano. So paano mo ngayon sasabihin na dinaya kayo? Parang ang layo. Pwede pang yung mga ganyan nung panahon ng 2019 elections, yung Ocho Derecho, nagki-claim na dinaya kasi wala man lang kahit isang nanalo, nakalusot. Yung Ocho Derecho noon, din talagang kinontrol ng kampo ng kandidato ng Duterte. Yun ang medyo nakakaduda. Pero ito, paano ka magdududa sa eleksyon na ito na dinaya sila, yung kampo ng Duterte, pero nag-top notcher si Bongo, nag-number 3 si Bato, nakapasok si Marcoleta, tapos muntik nang manalo sila Philip Salvador. Ibig sabihin, hindi sila dinaya. Parang naman to, aabalahin lang ng mga PDP laban na ito ang Senado. Ang daming trabaho niyan. Tapos i-insist nila magpa-imbestiga. Ay, para naman to. Anong gusto nila? Para masabi mong hindi sila dinaya, dapat nanalo yung lahat ng kandidato nila sa PDP laban. Ay, mahina naman talaga si Philip Salvador. Mahina naman talaga si Jimmy Bundok. Sino ba sila? Ito ngang si JB Hinlo, hindi naman kilala yan eh. Kung hindi man yan nanalo, hindi dahil dinaya. Talagang hindi naman sila ganun kakilala. Hindi naman sila Attorney Lambino. Paano naman mananalo yon? O yung Dr. Richard Mata. Porke lang hindi nanalo itong si JB Hinlo, hindi nanalo sila Jimmy Bundok, dinaya na. Sus naman. Alam nyo, yan ang problema sa mga kandidato. Tatakbo tapos hindi nanalo, dinaya. Alam nyo kami sa Bunyog, ako, first nominee ako ng Bunyog Party List. Talo kami, pero hindi ako nagsabing dinaya. Ito buti na nga, nag-top notcher na si Bongo, nag-number 3 na si Bato, nanalo si Marcoleta. Tapos muntik pang makapasok sila Philip Salvador o tapos sasabihin mo dinaya. Walang dinaya doon. Anong gusto nila? Para masabi mong hindi sila dinaya, dapat nakapasok 12 sila, dapat 10 sa kanila ang nakapasok. Paano naman mananalo si Jimmy Bundok? Paano naman mananalo si JB Hinlo? Paano naman mananalo si Lambino? Paano naman mananalo si Dr. Mata? Hindi naman yan mga kilala. Ano naman ang panama niyan? Kila Lito Lapid. Di ba? Kila Tulfo. Di siyempre, mananalo talaga sila Tulfo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Mas kilala naman yun kaysa kanila. Ano bang akala ng mga DDS na ito, itong PDP laban na ito? Porke lang hindi sila nanalo ang karamihan sa kanila, dinaya na. Kapag in-entertain yung ganyang yung sulat na yan, itong hinihiling ng PDP laban na imbestigahan yung dayaan ng 2025 elections, aabalahin lang ang Senado niya. Mga abala lang yan. Mga abala. Pati COMELEC aabalahin, pati Kongreso aabalahin. Para lang pagbigyan sila dyan sa hiling. Dapat hindi na yan pagbigyan. Wala namang dayaan. Ay kung dinaya sila, di dapat nagprotesta sila. O ba't hindi sila nagprotesta? Tapos ngayon, idadaan na lang sa mga mag-hearing ang Senado. Gagamitin nila yung mga aliado nilang senador, tulad nila Marcoleta, Robin Padilla, para suportahan yung hinihiling nila na investigasyon. Pero hindi naman yan ang kailangan ng ngayon. Ang daming trabaho ng Senado. Ang daming trabaho ng Kongreso. Yun lang anti-political dynasty law. Dapat yan. Yung reform ng party list law. Yun ang mga kailangan. Yung kadena, yung mga sinabing priority bills para sa reforma. Pero yung sinasabi na yan na dinaya sila, imbestigahan yan. Sus, wala. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan, hindi naman kayo ganun kalakas. Yung mga kandidato nyo, hindi naman sikat, hindi naman kilala. Paano mananalo? Tapos nung hindi nanalo, sasabihin nyo dinaya. Talagang itong mga PDP laban na to. Ha? Diba?
mga kabunyog, mga kababayan, yung panalo pa lang ni Bongo na nag-top notcher, yung panalo ni Bato ng pangatlo, yung panalo ni Marcoleta at muntik ng manalo, ang ibig sabihin nun walang dayaan. Hindi kayo dinaya. Ano nga yun, eh, ang dapat ngang mag-isip niya na dinaya yung administrasyon kasi hindi na-achieve yung target nilang inaasahan nila, maraming mananalo sa kanila ay hindi naman nangyari. Oh, 'di ba? Kaya ewan ko dito sa mga PDP laban na 'to. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.